Heyo, what's up? Welcome back din sa ating channel, it's Mobs TV. Alright, so tayo babalik ulit mga kababayan at ito, breaking news mga kababayan, no? Dito, siguradong mag-iiyakan itong mga DDS. At siguradong magwawala rin dito itong si Senator Marcoleta. Magwawala po siya dito dahil ayaw po niya itong ginawa ni Henry Alcantara, mga babayan. Diba? Ito po kasing ginawa ni Henry Alcantara, mga babayan. No, siya po ay isa sa mga DPWH district engineer. No? Ay nagbalik po siya ng 110 million na cash, no, sa ating gobyerno. No, bakit ko nasabing ayaw ito ni Marcoleta? Di ba kino-question niya nga po? No, yung pagbabalik po ng pera na yan, kung paano daw po yan kukumputin. Kasi kung maalala natin, mga babayan, no, napapag-usapan po itong tungkol sa restitution. No, tungkol po dyan sa mga pagbabalik po, no, ng mga perang kinita o na-kickback mula po dyan sa mga flood control project. Kino-question niya ni Senator Marcoleta dito po sa mag-asawang, kung di ako nagkakamali, sa mga Diskaya. No, bakit daw magsosaoli ng pera? Wala naman daw po yan sa batas. Alam niyo mga kababayan, no, ito po kasing para sa akin, no, itong restitution. No, parang ano yan, pagsasaoli mo, no, ng perang ninakaw mo. 'Di ba? At hindi pa po doon natatapos 'yun. No, yung makulong ka pagbayaran mo yung ginawa mo, no, at pagsasaoli ng mga ninakaw mo. Mga babayan, hindi ko maintindihan dito kay Senator Marcoleta bakit ayaw niya, no, ng ganong klase. 'Di ba, na magsaoli etong mga nakakulimbat sa ating gobyerno. Kung tutuusin, no, hindi naman kanila talaga yan. 'Di ba? Ang nakakalungkot lang doon, mga kababayan, parang ang gusto mangyari ni Marcoleta, no, ito para sa akin lang no, makasuhan lang yung mga tao. At yung mga ninakaw na pera, parang wala na, thank you na lang. Mga kababayan, hindi tayo bulag pagdating sa dito sa ating bansa. May nakikita tayo, no, at nakikita natin na makalipas ang ilang taon matapos pong mahatulan, no, ang isang tao, no, lalo na't ganito may mga pera, ilang taon lang nakakalaya na yung mga yan, no? At yung mga perang ninakaw nila, wala na rin, no, baliwala na po yun. Yan po yung pinagtataka ko dito kay Senator Marcoleta. Bakit ayaw niya, no, na may magsaoli ng pera? Ito yung balita po na yan, no? Sabi pa nga po dito, no, excited siyang magbalik ng pera. Ito po ay ayon, no, sa abogado ni Henry Alcantara na si Emil Joven. Gusto umano ng kanyang kliyente na maibalik ang perang nakuha upang makatulong sa bansa. Maayos naman po siya, in high spirit, kasi nga excited din siya na ibalik talaga itong perang ito. Kasi nga parang sabi niya, ito na lang ang maitutulong niya para sa bayan. No? Umaasa ang kampo ni Alcantara na ang pagsasaoli ng pera ay makakatulong para maging state witness ang dating DPWH district engineer. Yan po yun, mga babayan. So umaasa po siya na maging state witness po siya. Ito nga si Henry Alcantara. Sana yung mga engineer din, mga babayan, na nakakulimbat din ng mga pera, no, na daan-daang milyon, isauli na rin nila para maging ano po yan, example, no, doon sa mga taong kumikbak. No, ito rin ay parang ano na rin, sampal to sa mga Diskaya, mga babayan, na sila yung marami ring kinita, di ba? O ito, panoorin natin itong balita na to. Konting remorse nangyari, parang self-victim,
siguro ibalik naman sa kaban ng bayan. Pero sir, meron bang i-commit din na ibalik pa ng ibang pera na na-kickback itong si Alcantara sa mga iba pang proyekto? Kung ano na lang po ang nasagot ni Acting Secretary of Justice, ay yun na lang po muna aming pwede i-commit. Kamusta na po si Alcantara, sir? Maayos naman po siya. In high spirits kasi nga excited din siya na ibog talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang matutulong niya para sa bayan. So gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga anak ko. So sir, sa pagbalik ng pera, umaasa ba kayo na ma-admit na siya sa as a state witness? Yun po inaasahan namin. Sana naman ay maging dagdag na puntos yun para sa kanya. Kasi nga Kabaliktaran kila Diskaya, no? Sila gusto muna nila maging state witness, mga babayan, bago sila magsalita. Etong si Alcantara, umaksyon muna bago siya umasa na maging state witness. 'Di ba? Kabaliktaran dito sa mag-asawang Diskaya. State witness muna bago kami magsalita. tulad nun, para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon at magiging mga kaso. So, Sir, yun naman po tayo na. nag-submit din kayo ng counter niya. Ano pong nilalaman nito? Hindi ko na lang po i-disclose yung naman ng counter affidavit, pero it's part of the process. So talagang sumagot kami sa mga reklamo rin sa kanya. Depensa rin namin yan, legal defenses. At meron din kami factual discussions na we will just give it with the panel of prosecutors para i-resolve ba kung ano man ang magiging take nila dun sa defenses. Sir, may iba na doubtful na parang maliit Yan yung siya, amount palabas na, na palabas 300 na. million. Yan na, Dapat ba palabas may madagdagan pa itong ibabalik na pera? Yan siya, yun po. Hindi ko Tondet ka. yun. Yun po ay I'll just give it to the secretary. Baklas ka, baklas ka, baklas ka, baklas ka. Ayun siya. Kaliwa mo, kaliwa. Ayan, ayan, ayan. May mensahe po kayo. Sir, kumusta po kayo? Grabe, no? Ayan, protektado po si Alcantara, mga babayan. At ito po yung isa sa balita dyan, no? Pauna po, maraming salamat sa inyong pagdating dito. Ngayon po ay nasasaksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Dito po si Attorney Emil Hoven para po para katawaran ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagka-turnover ng what appears to be 110 million pesos in cash. Okay, pagkatapos po nito, tayo po ay liliban sa kabilang kwarto at doon po kami tutugon sa inyong mga katanungan. Pagkatapos din po nito, gagampanan naman po ng Bureau of Treasury kasama po ang mga kapatid natin sa Land Bank para po i-validate yung cash out itong halaga na nasa atin. Okay? So, ito po ang mangyayari ngayong hapon. Kanina po galing, sir. Uy, sabi ang Okay, so yan mga babayan, no? At syempre, mga babayan, ito ang iba't ibang opinion ng ating mga babayan, no? Totoo talaga, korupsyon, hindi na ito biro lang. Kaya managot na totoong magnanakaw. DPWH pa lang yan. Nagsaoli. Paano na kaya congressman at senador at high-ranking official na mga nadawit sa korupsyon? Di ba? Alam niyo kung bakit ito naniniwala ako dito sinabi nito. Kung si Henry Alcantara nagsaoli ng 100 million mga babayan na sinasabing kumita o kumikbak sa DPWH, totoo. Ibig sabihin, totoo. Na may mga kumikbak, na may mga kumita sa DPWH. Di ba? So, totoo na may mga congressman at senador na kumita. Mga babayan. Kasi kung ito nga si Henry Alcantara, nagsauli ng 100 million mahigit eh. What more yung mga senador na itinuturo? What more yung mga congressman na itinuturo? Mga babayan. Diba? Sila yung nasa likod eh. Ilang percent lang yun nandito. No, kila Henry Alcantara. Daan-daang milyon na to. Oh. Ito nga, ito yung tanong ko eh. Ganyan pala kataas at kakapal yung 100 million na pera. Paano pa kaya yung 100 billion, no, na insertion, no? Ito nga, ni Adik sigurado lagpas tao na. So,
Ito yung sinasabi ko mga kababayan, no? Iba-iba yung opinion ng tao rito. At ito nga yung sinasabi nila, no, na dito kay Pangulong Bongbong Marcos to, yung sinasabi nila na to, di ba? Iba-iba opinion ng tao eh. Hindi nila matatanggap yan mga kababayan na yung Pangulo natin ang gumawa ng ganyan. No? Hindi nila matanggap na yung Pangulo natin ang gumawa ng ganyan. No, ano yung gumawa ng ganyan? Gumawa ng ganyang hakbang para mapalabas itong korupsyon sa ating bansa. No? 'Di ba? Pangulo lang natin ang gumawa niyan. Eh yung nakaraang administrasyon, ano ba ginawa nila? Puro ngaw-ngaw lang. Puro salita lang. No? Merong korupsyon. Ang tanong, may ginawa ba sila? May inimbestigahan ba? O kung meron man na inimbestigahan at hindi ko alam, mga babayan, no? Ang tanong, may napanagot ba? May ganito bang senaryo? May ganito ba nangyari? Uminit ba yung issue na yan, kagaya ngayon? Kung meron man silang sinabi dati? Kung meron man mga binanggit dati, may ibinunyag man dati? No? May ginawa ba silang hakbang? May ginawa ba silang aksyon? Nakagaya ng ginawa ng ating Pangulo. Pakisagot nga. Pakisagot nga mga DDS. Ha? Pakisagot nga kung may ginawa yung santo ninyo na ganito. May mga napanagot, may mga iniimbestigahang congressman, may mga DPWH na nahuli, may mga contractors, may mga contractor, may mga senador, congressman. No? May ginawa ba sila? Diba? Oh, sabi dito sa balita, dismiss Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara has returned around 110 million cash to the nation's coffers. Justice Acting Secretary Frederick Vida said on Friday, ang cash turnover na ito ay parte ng restitution. Restitution na ayaw ni Senator Marcoleta. Oh. Vida said that this is Alcantara's first installment for the restitution as he committed around 300 million, which was unlawfully obtained from anomalous flood control projects instated in particular cases. Yung kaya mga congressman at mga senador na sinasabi, magsasaoli rin kaya? Malabo yun. Kasi pagka nagsaoli sila, mga babayan, sigurado, no? Na madidiin sila. No, parang inamin na rin nila na talagang kumikbak sila. Oh. 'Di ba? Sabi dito mga babayan, we have a panel evaluating, medyo mathematics, simple lang po. Kapag sinabi niya halimbawa nag-deliver ako ng ganito ng total na 1 billion at dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong 2% kasama kasi sa mga salaysay niya. So, ito yung mga kinita niya, mga kickback, mga babayan. No? Ito nagsaoli. Sila ano kaya? Sila diskaya kaya? Kailan magsasaoli? Oh. Ano pong masasabi ninyo dito, mga babayan? No? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.